Bakit naniniwala tayo na may Diyos? Bakit naniniwala tayo sa Diyos? Bakit tayo natatakot sa Diyos? At bakit tayo namamangha sa Kanya? Ilan po yan sa mga katanungan about God. Bakit nga ba? Because He is above all. May mga katangian siya na wala ang tao. At mula po sa Jeremiah 16 verse 17, sabi po dito, nakikita ko ang lahat ng ginagawa nila. Walang anumang maitatago sa akin, sabi ng Panginoon. Hindi mawawala sa aking paningin ang kanilang mga kasalanan. Ano po ang katangian ng Diyos? Nakikita niya ang lahat ng ginagawa ng tao. Kahit nasa loob ng bahay o nasa loob ng room o kahit madilim, nakikita po ng Diyos ang lahat na nangyayari at ginagawa ng lahat ng mga tao sa buong mundo. At yan po ang kaibahan ng Diyos sa tao. Hindi ng tao kayang alamin ang ginagawa ng kanyang kapwa-tao. Ang tao, wala po tayong pwedeng itago sa Diyos. Alam po ng Diyos lahat. Hayag sa Kanya lahat ng ating mga ginagawa, iniisip, pinaplano at binabalak. Bakit sa atin ipinapaalam ng Diyos na walang nalilihim sa Kanya? Upang maging aware po tayo sa ating mga ginagawa. Dahil mabuti ang ating Diyos, nais Niya na maging mabuti rin po tayo kagaya Niya. Nais ng Diyos na gumawa po tayo ng tama at naaayon sa Kanyang kalooban. Meron pong babala ang Diyos ayon po sa verse na ating binasa kanina. Ang sabi po ng Diyos, hindi mawawala sa Kanyang paningin ang kanilang mga kasalanan. Galit po ang Diyos sa kasalanan. Ayaw po Niya ng kasalanan. Kaya ipinapaalam Niya sa atin na lahat nating ginagawa ay nakikita Niya upang huwag tayong gumawa ng kasalanan, upang huwag tayong gumawa ng kasamaan, upang magkaroon tayo ng takot sa Kanya bilang Diyos natin. Kung tayo po ay magkakasala, may kaparusahan po na nakalaan para dito. Naiiwasan ba ang kasalanan? Opo naman. Maiiwasan ito kung mahal natin ang Diyos at mayroon po tayong takot sa Kanya. Paano po natin mamahalin ang Diyos? As we read His Word, makikilala po natin siya na magiging dahilan para mahalin natin siya at magkaroon po tayo ng banal na takot sa Kanya. Kaya inaanyayahan po kita, basahin natin ang Biblia upang makilala natin ng lubusan ang Diyos. Magkaroon tayo ng banal na takot sa Kanya at maiwasan po natin ang kasalanan upang hindi po tayo makaranas ng kaparusahan ng ating Panginoon.